Aminado si Kim Chiu na kakaiba ang dating ng Christmas para sa kanya ngayong taon kumpara sa mga nauna. Para sa kanya, ito ay kasunod umano ng matinding realizations niya this year. At sa niya sa mga biniyayaan siya ng mga taong lubos na nagmamahal sa kanya na kaya niyang tawaging pamilya. Kasi may post po si Kim Chiu. Ito Ayan yung first, basahin mo. ayan, may post si Kim Chiu. Ito po yung first Christmas yan na hindi niya kasamang kanyang ate Lakap dahil nga nagkaroon sila ng problema. So, syempre, kahit sabihin natin na nagsa-celebrate si Christmas, si Kim ng Christmas, hindi kumpleto rin dahil masakit din naman para sa kanya na hindi niya nakasama na taon-taon ang kanyang ate Lakam na dati nga laging sila nga sabi together. niya, Kuya Romelo, they say Christmas is about family. Yes. This year mind look a little different. Medyo makahulugan na. All my life, I've been blessed to find family and people who chose to love me, hold me, and stand by me. Especially this year, blood is different, yes, but bond is everything. So, parang sinasabi niya na, oo, pag pamilya, di ba, blood talaga. Blood is different, pero yung bonding, Iba pa. may iba ring meaning yun. Actually, parang meron siyang ibig ipakahulugan dun sa Parang, Correct. parang ano yung cryptic post ni Kim eh, di ba? Oo, Na parang, oo. na-hurt pa rin siya talaga. Oo, hindi talaga mawawala yun. Pero alam nyo, not necessarily kay Kim, no? May mga, hindi lang naman si Kim ang taong ang pamilya hindi maganda or nagkaroon ng tampuhan. Kasi nasabi nila lagi, blood is thicker than water. Pero may mga taong nagsasabi na kung sino pa yung hindi mo kadugo, yun pa ang maituturin mong kapamilya. Yes, totoo Parang yun. minsan ganun di ba? Kaya yun nga ang sinasabi niya dito sa post niyang ito, parang mararamdaman mo pa rin talaga na hurting pa rin siya no? Syempre iba din yung Christmas niya ngayon, iba na dati siguro last year siguro na okay pa sila o 2 years ago na okay pa sila ay masaya na buo yung pamilya. Okay? Pero yung nga, gaya nga nasabi ko, hindi rin masasabi kompleto talaga yung Pasko ni Kim, di ba? Malukot rin naman siya sa nangyari, pero kailangan niyang gawin yun na talagang iso niya ang kanyang ate Lakam, di ba? Pero yung nga, first time na nag-Christmas without her, di ba? Maghihilo magsugat, pero totoo hindi naman. pa sa mga panahong ito. Hayaan natin talagang hintayin yun. Kung mga di ba may kasaba ni English na time heals all wounds, di ba? Oo, sabi nga niya, pagpatuloy ng kanyang sinabi na nagpapasalamat siya as Christmas is still being celebrated somewhere in the world. And I just want to say thank you for the gift of presents, for the laughter, the patience, the understanding, and the love. Ito yung pinasasalamatan niya yung kanyang network, tsaka yung mga kaibigan niya. Mga Yung supporters. Angelica Panganiban, at saka Panganiban. si Bella Padilla, di ba, na laging Best nandoon. friend niya. Best friend niya, na laging nandoon para sa kanya. At saka si Kim, masasabi talaga nating sobrang blessed siya. Kaya lang siyempre, hindi rin talaga maiiwasan na minsan talaga may mga darating na pagsubok, di ba? Sa Kaya buhay. sabi nga, pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Pero ako kay Kim Chiu, di ba, yung hard-earned money niya. Correct. Na parang yun, nagkaroon na tol siya ng trust issues. Pero, Diyos ko, di ba, parang lulukoyin ka yung kapatid mo pa, di ba, na parang di ba, ang sakit-sakit ng para sa kanya, di ba, na nung dati alam naman natin na nagsimula sa blind item hanggang pinangalanan na si Kim Chiu pala yun, ang ate niya yung nanloko sa kanya, di ba? Parang, Pero syempre, bukas pa rin Bukas naman pa rin, sa Academy dahil hanggang ngayon naman, wala pa rin naman tayong nakukuhang statement mula naman sa kampo ni Lakam, diba? So, laging bukas ang Marisol Academy para naman dun sa side niya. At napakaswerte ni Kim kahit may mga pinagdadaanan siya. Number 1 supporter niya talaga ang mga Kim Pao fani. Oo. Yes. And speaking Diba? of Yeah, Kim Pao yan na nga. Pane, hello to Ate Alice Lopez. ayan, tama ka na, Ate ako, Alice ha? Lopez. Oo. Thank you, Ate Alice. Tita Cecil, thank you so much. Tita Cecil. At, Ana C, of course, si Ana Myra Abayon. Thank you. Emily Gomez ng Kim Pao Team Abroad Official. Kim Pao Green Hearts Unity sa always na pag-share ng ating episode. Lagi nilang sinishare sa Thank kanilang you. pages. Alam mo, gusto Oo. ko makita ng personal si Emily Gomez at gusto ko siyang i-hug sa totoo lang. Alam mo, talagang siya, very supportive din siya sa atin talaga si True. Emily Gomez. Alam mo, Emily, yung nakita ko, yung nasa mug,
Pengi nga kami ng magna nandun kaming tatlo, Emily Gomez. Talagang At nagpagawa nasa siya. Pilipinas na rin naman si Annalyn Anapemuelo. Ay, Ay, Annalyn! Annalyn, magkita-kita tayo chocolates, ha? Hi, Millie Badizos. Hello, Tapet Rocky Prince Kalab. Kasi special mention, Oo. of course, na kahit may sarili silang dinaramdam si Ate Carmen Dolalas, na kahit masama ang pakiramdam, talagang Nakasupport. gumagawa siya ng paraan para makapanood sa Marisol Academy. Yes. And even si Marcelita ng UK. Yes, Mars. Diba, na kahit hindi pa siya nakakapasok sa work dahil nga meron May din siyang dinaramdam. avascular, yung katulad Necrological. Hindi. Necrological, ano yun eh? Yung avascular Sorry. necrosis. Yung parang naging sakit ni Angelica Panganiban sa hips, yung naoperahan siya. Yes. Yun. Lola Chicadoran, Mystica Ay, na po kumusta na namin. kaya siya? Rachel Lucas, Rachel Jestro. Ay, pinagdasal ka namin si Marcelita ng UK at Ate Carmen Ate Dolalas. Carmen. Yun, isa sa mga Christmas wish ko na sana nga gumaling silang dalawa dahil talagang lagi sila nakasuporta sa Marisol. Ang dalawang nagmamahal sa atin, Ate Carmen and of course si Marcelita. And hello din kay Avascular necrosis yung sakit Ayan. niya. Ate Cecil Pili, Ate Norman Malicio, Ate Neri Niday, hello po sa inyo. Marina Corazon, Tapet Roque, Annalyn Anapemuelo, Annalyn Hiccup, hello. Kim J, ayan. Hi, Millie Badizos, Roel Ebor, thank you din, Friendship Roel. Sa mga nagtatanong po, minsan na hindi raw tayo Oo. nakikita sa YT, sa YouTube channel, pag nakita po niyo yung Abante Afternoon Shows, nandun po kami. 4 p.m. po. 4 p.m. Oo, kasi Oo, nalilito Abante. yung iba Oo. di ba? Ang nakalagay po, Abante Afternoon Shows. May Abante Morning Shows, Abante Afternoon Shows, at Abante Evening Shows. Andun po kami sa Abante Afternoon Shows. Ayan. Mabuti na lang yung mga kaibigan natin na iba talagang nakatutok sa Abante Afternoon Shows. Kagaya nga ni Ate Tess Insyong. Lagi nanonood, nakikinig din sa mga shows natin. At syempre sa YT channel po ng DWAR Abante Radio. Hello din, Ogie Narvaez, diba? Ay, Nanonood din. Facebook page po pala yun. No? Yes. Okay.